Hello guys, welcome sa Westwood Geckos. At nare-review natin itong chiller incubator ko. Incubator na hot and cold. Isa siyang chiller modified to incubator, reptile incubator. At makikita nyo naman, hot and cold pala to. Hot and cold na siya, tapos modified siya, converted. Ang term ng gumagawa nito. So, sikat naman yung gumagawa nito, kaya hindi na natin i-name drop dahil baka sabihin, ginagamit natin yung fame nila dahil nga medyo may following na sila, tapos yung channel ko ay wala pa. So, ito yung incubator na binili ko. Yung price nito, alam niyo naman din to. Pero nung panahon na binili ko to, ito ay 17,000. Ito ay refurbish nga lang to, pero alam ko bago yung compressor na nilagay dito. Pag binasa nyo sa page niyong gumagawa nito, yun nga. Tapos yung hot niya, hindi ko alam kung paano nyo minamodify yung hot niya. Parang may fan dyan na may, alam ko yun yung ganun yung sa style niya, yung sa parang sa rod, may heating rod siya na tapos yun binablow ng fan. Yung parang nilulublob sa mga heater ng tubig sa timba. Pero metal rod siya na mainit. So ito yung aso ko ng gugulo at hininaan ko lang yung voice ng video kasi may construction dito sa amin. Ito yung size niya, height niya ay ayan, 2 feet yung sa loob, lagpas pa nga, nasa 25 yung height niya. Ilalagay naman din natin dito. Medyo malaki naman to. Tapos, hindi ko alam anong brand nito eh. So, yung 16 yung width niya. Tapos, yung depth niya, kukunin din natin. Pero, kailangan natin buksan na tong pinto para masukat talaga natin. Ayan ay 14 inches. So, malaki siya compared sa nabibiling Peltier or yung thermo electric ba yun? Mga Peltier na incubator. So, yung Peltier, mga thermoelectric. So, ayan yung makikita nyo naman kasi nakaset ako sa 27. At ito naman yung mga aking nilagay ko muna dito yung lahat ng, hindi man lahat, almost all ng thermometer, hygrometer ko. Ayan, Westwood Geckos. So, kung kailangan nyo ng geckos, pwede kayong kumuha sa akin. Yan, registered tayo. May CWR tayo. At nagpa-process din tayo ng LTP. Ito yung temperature. Ito yung guide ko na sticker. Ayan. So, sa akin, sa female pa lang incubator ko, pero bibili ako ng pang male ko. Madali lang naman mag-hatch ng male, pero gusto ko stable talaga. At yun, bibili tayo, gagawa ako ng sarili kong incubator kasi meron naman akong ginawa. Meron pa akong isang incubator na ginawa. So, ito. Ayan, sa baba ay water gel. Nandiyan reptile vitamins and powder. May tabletas din sa aso. Ayan. Konti pala yung eggs natin. 2 female pa lang kasi yung ovulating ko sa this year 2026. 2 pa lang yung nag-start. At yung 2 kailangan na talagang i-breed kasi ano sila eh. Parang pa-egg bind na sila. May egg bind na nga sila. Kasi nakuha ko sila as ovulating. Tas medyo matagal na siyang nag-ovulate. malaki na yung mga mga belly nila.
So, ayan. Ito yung black na incubator na nabibili nga na sikat na gumagawa sa atin dito local sa Pilipinas na incubator. So, umiikot yung fan, makikita nyo. Umiikot siya kapag nag-hot, pati nagko-cold. Medyo late nga lang tong dumating sa akin, kaya hindi na siya nag-hot sa akin. Binili ko to, matagal na. Ilang buwan bago dumating sa akin to, 2 months bago dumating. Kaya hindi ko na naabutan yung malamig na panahon. Hindi na gumana sa akin yung hot, puro pa-cold na lang ako. So, yun nga lang. Pero isang beses pinersa ko to na i-trigger yung niya. Yung hot. Ayun. Tinesting ko lang yung hot. Aandar nga yung fan niya pa rin pag naka-hot. So, hindi ko pa siya kinakalkal pero gusto ko tong pakialaman. Kaya lang under warranty pa to. Ayan, 26. So, dito ay isang female din na umiitlog. Yung isa yung sa gitna, wala pa. Pati yung Pokemon ng Jollibee, nilagay ko dyan. So, kakalagay lang nung tong thermo hygrometer na yan, kaya medyo delay pa siya. Pero yung temperature sa loob ng SIM container, nakikita nyo naman malamig siya. At isang pa lang to, dalawa pa nga lang yung umiitlog sa akin, dalawa pa lang yung mated. Sa panahon na to, papakita ko na lang sa inyo yung, yan, nakatalawang clutch na dito yung isa kong female. Nakadalawa na din sa isa, kaya lang yung first batch niya, yung first clutch niya, isang itlog lang, first time niya kasi ma-breed. At yung pangalawa, ito, nagka-problema siya sa egg Ang problema niya is, pangit yung shell ng mga egg niya, nagli-leak. So, ayan, nagli-leak. Nilagyan ko ng glue, pero ibang video na yung tutorial ko dito sa paano yung mga ganitong itlog. Okay, kwento ko yung itong aking bagong inverter. Pero yung pag-leak, gagawin ko ang separate video. Ano pa bang masasabi ko sa incubator ko na to? Medyo mahal nga siya compare sa gumawa ka. Kasi madali lang talaga gumawa nito. Kaya lang yun nga, gusto ko syempre yung gawa ng bumili sa gumagawa nito dahil nga matagal na siyang gumagawa. At ayun, yun lang talagang na-delay siya kasi BN yung mga eggs ko. May BN pa ako na Black Knight akong nasayang na eggs. Kasi late nga ito dumating. So sayang yung Black Knight breeding ko. Cross lang naman siya pero sayang pa din. Kasi nga matagal itong dumating. So, hindi ko pa masasabing sulit na to kasi syempre mahal nga itong incubator na to kaysa bumili kayo ng Peltier o yung thermoelectric. So, mas mura yung thermoelectric kapag hindi naman kayo sikat na breeder o kaya konti lang naman yung i-breed nyo, mas mura yon pero alam ko mas matibay ito. Kaso nga refurbished to, tandaan nyo tandaan nyo, refurbished to. Hindi to brand new. Tapos ano pa bang dito, yun nga mahal to, tapos gagastos pa kayo sa transportation ito. Kung ako sa inyo, bibili na lang ako ng ordinary reptile incubator kaysa sa chiller. Pero mas tipid to sa kuryente kaysa doon sa Peltier kasi tuloy-tuloy yun. Ito, namamatay nga siya, nag-off siya.
Lalagyan ko na din to ng details sa consumption niya ng kuryente kung natatakot kayo sa consumption. Pero ito nga pala, itong unit ko ay pumapalo siya ng 150 watts pag umaandar yung chiller niya, yung kanyang compressor. Nasa 150 watts siya. Pero sandali na naman siya andar, hindi naman aabot ng 5 minutes. May heat niya agad yung temperature na 27 ko nakaset. Pero dito, kailangan nyo i-tempo eh. Kailangan nyo siya talaga aralin. Paano nyo may hit yung temperature nyo. So sa akin, na-hit ko na siya nung una kasi ang lamig nung sinet ko siya pinaset ko kasi to sa gumawa nito at 27. Pero malamig nga siya. At yun, kinalikot ko. At ngayon, perfecto na siya para sa leopard gecko eggs. Ang gusto ko kasi maging dark sila. Kaya saktong 27 Celsius yung kinuha kong temperature para maging dark talaga sila. O 80 Celsius. O 80 Fahrenheit, sorry. 80 Fahrenheit para maging dark na sila. So, kung tatanungin nyo nga ako, hindi pa to sulit sa mga katulad ko start pa lang uli. Pero, kung sa level ko noon, sa dami ng geckos ko noon, sulit to para sa akin. Kung ganun pa rin kadaming gecko ko noong 2008. Mga ganun, yung after ng first season ko kasi, sobrang dami ko na ng gecko, daan na agad yung gecko ko. Isa ako sa mga madamot noon. At nung time namin 2008, 2009, hatchling pa lang binibili namin. Minsan egg pa lang, nakapila na kami. Yung import, minsan ano pa lang, hatchling nga lang, binibili na. Nung panahon na yun, ganun kami. Ngayon hindi na, medyo adult na yung binibili. Kasi madami na nga kasing breeder. Tapos yun nga noon, hatchling, kailangan na namin bilhin. Minsan nagbabayad pa kami ng down payment. Lalo na sa mga pa-import, nagbabayad kami ng down payment bago dumating yung gecko. So, down payment kami para sa order. So, yun tapos, ano pa bang, saka ko nagkikwento yung mga dati, magkano yung mga gecko noon, 2008, kasi ako nga nag-start. Pero may mga nauna pa sa akin. Siyempre, yung kaibigan kong dalawa, mas nauna sila talaga sa akin na as in high yellow pa lang yung available, meron na silang gecko. So, kung ako, tatanungin nyo, kung alam kong matagal ko madi-deliver, bibili na lang ako ng mumurahing thermoelectric. Tapos, hihintayin ko, ngayon kasi may mga mag-i-import na ng mga reptile incubator talaga. So, gusto ko rin talaga bumili nun. Kasi yun talaga yung gusto ko, yung talagang reptile incubator. So, hihintayin ko nga yung mga yun bago pag dumating yung mga yun, bibili ako para matry ko kasi yun talaga yung gusto ko kaysa sa ganito na chiller na converted lang chiller. Pero yun din naman, chiller naman talaga yun. Halos pareho lang, kaya lang built-in na lahat pa yung mga hot and cold niya. So, yung ilaw niya, ito kasi yung ilaw, di ko alam kung dinagdag lang. DIY lang yung ilaw nito, dinagdag. Hindi ko alam kung asa na yung luma o kung meron talaga siyang stock na ilaw. Tapos yung heating,
Hindi ko pa talaga nakakalikot yung heating, paano siya ginawa. Pero pag gumawa ako ng incubator ko, papakita ko naman yung sa akin. Pero yung isa kong ginawa, ang heating ko ay heat mat lang. Pero wala akong pang circulate wala akong fan na nilagay. Kasi maliit lang yung ginawa ko. Maliit lang yung ginawa kong incubator. Kaya hindi ko kailangan ng pang circulate. So yung heat mat ko lang, ang source of heating ko, ayun ang ginamit ko nung panahon na malamig yung panahon, January, February. Kasi nga late na to dumating tong aking chiller. Tapos, yun lang, may nagka-issue ako nun sa pagtutubig. Malakas magtubig yung setup kong incubator noon. At yun, napapatakan yung egg sa namumuo sa takip. Kaya yung isang egg, yung first clutch ay namatay siya. Nag-fade yung red veins niya talaga, yung red veins pag kinikendle nyo. Lagi siyang color black. So, ay initial ko sa incubator na to. Tapos, long-term review, gagawan ko din. So, kaya, subscribe na lang kayo kung interesado kayo o pangarap nyo magkaroon ng ganitong incubator din. Kasi mga 2008 may Peltier na pero hindi ako bumili. Kasi nga, meron akong DIY incubator. Kaya, gumagawa na ako ng DIY incubator ko noon. At puro female yung hatch ko. May na-hatch lang ako ng una kong clutch. Ang mga nauna ko, 2008, males sila kasi parang excited kasi ako talaga magpa-hatch. So, para maka-hatch ka na mabilis, male yung magagawa mo. After nun, gumawa na ako ng females. Parang dalawang clutch lang naman yung ginawa kong male. The rest, puro females ay na-hatch ko sa ginawa kong incubator. Pag interesado kayo doon sa ginawa ko nung estudyante pa ako, siguro comment nyo na lang kung gusto nyo gayahin kung paano siya ginawa na sobrang DIY lang. No budget talaga. Kung low budget uso ngayon, yun talaga no budget kasi estudyante nga lang ako. Nag-DIY ako ng incubator ko. Puro female na yung hatch ko kahit yung mga makita nyo naman sa mga post ko noon. Puro females yung geckos ko na yun nga. At konti lang yung males ko talaga noon. So mga 5 lang yung male ko. Yung mga tas tig-isa lang siya kada morph. Hindi pa siya yung multiple na 5 raptor males, ganun. Hindi, isang raptor lang. Ganun. Pero mahaba na yung video ko. Like, comment, share na lang siguro. Subscribe. Kung interesado kayo sa updates ng incubator ko. Bye-bye.